Hi mga ka-warriors! Hi guys! Kamusta kayong lahat? Medyo matagal ako bago nakapag-upload ng bagong video dahil ang dami kong kabisihan itong mga nakaraang araw at medyo sumama din pakiramdam ko. So, kailangan ko muna magpahinga at para manumbalik yung lakas ng katawan para ulit tayo. Work. And syempre, makapag-upload ulit ng panibagong video. So, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko kanina, ngayong araw na to. Gusto ko lang na i-share sa inyo kung gaano kabuti ang Lord sa buhay ko. And hopefully and praying na maging inspirasyon ito sa inyo at kapulutan nyo ng aral at magsilbing din nyo, gabay sa everyday life ninyo. For sure, makaka-relate din kayo dito. So, watch nyo itong video ko hanggang huli and samahan nyo ako sa buo kong pag-share ng experience ko na to. This is simple but powerful talaga. So, kaninang umaga ay galing ako doon sa isang event ng solo parent dito sa Taguig. And actually matagal na siyang nasabi sa akin and napaghandaan. Of course, may mga requirements na kailangang dalahin before pumunta doon. Ito ay isa sa mga programa ng mga leaders dito sa Taguig para sa mga solo parent. And isa ako doon sa nakatanggap ng invitation. If you are a solo parent, for sure, siguro naka-attend ka rin doon. So, kaninang umaga nga, bago ako umalis, syempre, ang daily routine ko talaga is, pagkagising ko, mag-pray muna, ganon. Tingin muna yung gabay ng Lord, bago mag-start yung araw ko talaga. And yun yung ginawa ko kaninang umaga. And, ayun nga, kasama ko rin yung ko kanina, yung tita ko sa devotion kanina umaga, and medyo tinatamad-tamad pa rin akong bumangon kanina, pero parang siguro nilid ng Lord yung tita ko na, bumangon ka na para mag-prepare ka na. But before that, yung pag-prepare ko, part ng routine ko everyday talaga is mag-pray muna, ganyan. Siyempre, dun tayo kumukuha ng lakas natin, kasi kung hindi natin simulan in prayer and communicating sa Lord, para bang magkakawindang-windang yung takbo ng natin, ng araw natin. So, kaninang umaga, bago ako umalis, medyo, na siya, parang 8 na, almost 8 a.m. na, and ang appointment or schedule doon sa venue ay 9 a.m. to 10. Yun yung binigay sa amin na time. But then, there are some noises sa paligid ko. Syempre, hindi mawawala yun. Yung parang nag-aalala na baka malate ka na, baka traffic, ganyan-ganito. Pero, iba kasi ang leading ng Lord sa akin kaninang umaga. Parang, dahil nga pinuntahan ako ng tita ko, and then parang kailangan niya rin ng prayer, in-approach niya ako. Ako naman, hindi naman ako tumatanggi sa mga ganun. At alam ko kapag leading ng Holy Spirit, or alam ko kapag parang inutos ng Lord na ipagawa sa akin, hindi ko talaga siya tinatanggihan. And the rest of my routine or task, bahala na ang Lord doon. So, kanina nga umaga, inunan muna namin yun, small sharing, mga ilang minuto lang, and then closing prayer. And medyo nag-aalala nga yung mama ko na baka malate ako, ganyan, traffic, mahirapan akong sumakay, and then hindi pa ako kumakain, 8 na. But then again, ang nangingibabaw sa isip ko, ang bahala ang Lord, mag-prepare ng lahat, as long as na nag-obey or sumusunod tayo sa Kanya, sa inuutos niya, and the rest nung hindi natin nakikita, ang Lord na ang bahala doon. So, ayun nga, natapos kami mag-pray ng tita ko kanina. Andun din naman yung mama ko, malapit sa amin. Nakikijoin din naman siya, nag-agree din naman siya sa prayer and devotion namin. And after nga ng closing prayer namin, prepare na ako. Nagbihis na ako, ganun. Tapos naka-prepare na rin naman yung mga gamit ko, requirements, papunta doon sa sa lugar na yon.
And then, mabilis lang akong nag-prepare. Ganun ako kasi pag may pupuntahan, kahit na medyo tanghali na akong nagising, as long as na nakafocus yung isip ko doon, pagkabihis ko, kain lang ng konti, alis na, ganun. And then, kanina paglabas ko, ay hindi pala, before that pala, hindi ko talaga kinalimutan sa prayer ko na banggitin talaga and declaring talaga, parang as if na nakuha ko na, yung parang na-claim mo na-receive mo na, ganun. Ganun ka-powerful yung pagpipray ko, yung way ko ng pagpipray. As if nakuha ko na, ganun. Kasi sobra talaga ang tiwala ko. Kumbaga, ganun na lang kalakas o katatag yung faith ko na kayang-kaya ng Lord kung ano yung hinihingi ko. Which is ganun naman talaga. Kumbaga, talagang kaya ng Lord, di ba? Walang imposible. Nothing is impossible sa Lord natin. Yun na nakasulat sa Bible. So, kanina, I declare in prayer kasi may naririnig ako sa surrounding ko na parang nag-aalala, ganun. So, I have to rebuke it. I have to reverse it. I have to, yung hindi ko siya inaalaw, yung mga ganong emotions or anong tawag doon, yung pakiramdam or word na baka magkaganito, yung mga words na naglilid sa atin into negative, hindi ko siya inaalaw sa sarili ko. Hindi ko siya inaalaw sa mind ko. That's why, nung nag-pray ako, kasama sa prayer ko na hindi ako mahihirapang sumakay, hindi ako dadaan sa traffic na daan, though talagang pag tinignan mo, lumabas ka sa C5, sobrang imposible nun, guys. Kasi paglabas mo pa lang ng kalsada, makikita mo talaga sobrang bagal lang ng mga sasakyan. Traffic talaga. But then, doon ako nag-hold on. Yun ang pinanghahawakan ko. Kahit na parang imposible sa mata ng tao, hindi ako nakatingin doon. Bagkus nakatingin ako doon sa kayang gawin ng Lord. So, hindi ko man alam or hindi ko pa man nakikita kung ano yung outcome nung prayer ko. But then again, parang inassume ko na na siya, mangyayari na siya, na-receive ko na siya. So, I pray na maluwag ang daan, I pray na walang traffic, at mabigyan ako ng sasakyan talaga na maghahatid sa akin doon sa eksaktong lugar. And guess what? Paglabas ko ng bahay, pumara ko ng sasakyan. Hindi ko alam kung yun na agad yun. Pagpara ko ng taxi, kasi ang bala ko talaga mag-taxi ako kasi meron naman akong pamasahe talaga na pan-taxi. Mag-taxi ako, but then, yung taxi na unang napara ko, hindi niya alam yung lugar na pupuntahan ko. By the way, yung lugar pala ay sa Mercado de Lago, sa may Lake Shore, dito sa Taguig, sa Lower Bicutan. Ayun yung address. So, sabi ng taxi driver sa akin, ma'am, di ko po alam yung lugar. At, ang layo po nun. Pero, ang pakiramdam ko, hindi ka talaga alam yung lugar. Sinabi niya lang na malayo, tapos baka daw traffic, ganyan. Ang dami ng negative na sinasabi. At, sabi niya pa sa akin, kung gusto ko daw na mag-add pa ako ng 100, tapos ihahatid niya daw ako doon. So, sa isip ko, na to? X na to. No na to. Kasi hindi to yung pinag-pray ko eh. So, sabi ko na lang doon sa taxi driver, sabi ko, sige kuya, na lang po ako, bababa na lang po ako. Wala din po kasi akong pang-add na 100 ngayon. Kasi kiklaim pa lang ako ng ng financial assistance ko, ganyan. And then, yun nga, umalis na ako. Naglakad-lakad ulit ako along dito sa may C5 Service Road. Then nakakita ulit ako ng isang taxi. And then I'm hoping and praying na yun na talaga. But then again, itong taxi na to, siguro nagbabaka sakali talaga siya na may maisakay talaga siya na pasahero. Kahit hindi niya alam yung papunta doon. So, nag-ano pa rin siya, nag-take pa rin siya ng risk, nag-compromise pa rin siya. Sinakay niya pa rin ako sa taxi ko. But then again, nung tinanong ko, kuya, alam mo po ba talaga yung pupuntahan? Tapos sabi niya, hindi daw niya alam. And then, sabi niya, daw yung mga landmarks doon. First time kong pupunta doon. So, hindi ko pa talaga alam. Wala pa akong clue kung ano yung mga landmarks doon. Ngayon, habang umaandar kami, sabi ko, kuya, ibaba nyo na lang po ako dito sa tabi kung hindi nyo po talaga kabisado. And then, pinagbayad niya ako ng yung 40 pesos na flat rate doon sa taxi. So, inabutan ko na lang siya ng 40 pesos kanina. And then sabi ko, Lord, bumalik ako, naglakad ulit ako pabalik doon sa
kung saan ako pumara ng taxi. And then, at ganun pa rin, nag-hold on pa rin ako doon sa prayer ko na bibigyan ako ng taxi, ng driver na alam talaga yung lugar. And then, wala pang ilang minuto, may isang taxi driver na huminto sa harapan ko. And pagbukas ng window niya, sabi ko, Kuya, alam mo po ba yung Mercado de Lago? Sabi niya, hindi niya alam. At tapos, sabi ko, binago ko yung sinabi ko sa kanya na address. Sabi ko, Kuya, Lakeshore, alam niyo po? And doon na siya nag-confirm na, sabi niya, alam ko yung Lakeshore, taga ron ako. And then yun, pinapasok niya na ako sa sasakyan niya, sa taxi. And guess what? Saan kami dumaan? Idinaan niya ako, guys, sa isang lugar kung saan shortcut at walang ka-traffic-traffic. Sa C6 kami dumaan na first time kong makadaan doon na wala talagang traffic. And medyo maaga pa talaga akong nakarating. It's around 9 na rin pero hindi ako late. And nakarating ako doon ng safe and sound. And nakakwentuhan ko pa si kuyang driver na sobrang gaan niyang kausap. And doon ko na-confirm na, Kuya, sabi ko pa sa kanya, Kuya, you are the answered on my prayer. And parehas kaming natuwa sa aming usapan. And sabi niya tinanong ko pa siya kung, Kuya, Muslim ka po? Tapos sabi niya sa akin, hindi, Christian ako. Talagang, alam mo yun, sobrang tuwa ng puso ko. And habang daan kanina na nagpupuri talaga yung heart ko na, Lord, salamat po dahil kahit sobrang simple lang nun, sobrang laking bagay po noon sa akin. Dahil doon ko napapatunayan na sobrang powerful po ng prayer. And at the same time, habang nagpe-pray po tayo, ay buo yung faith natin. Yung paniniwala natin at pananampalataya natin na yung Diyos na pinananalanginan natin ay buhay at kayang gawin yung mga imposibleng bagay na sa tingin ng tao ay yung mga imposibleng bagay na sa tingin ng tao ay hindi mangyayari, pero sa Lord nangyayari siya at nagiging posible. So, kayo guys, paano nyo kumbaga dinadivert yung mga current situation nyo sa buhay, yung mga difficulties, yung mga pagsubok, ganyan, paano nyo siya hinahandle personally? So, kanina umaga, shinare ko rin doon sa tita ko habang nagdi-devotion kami yung Hebrew, sabi doon sa Hebrew chapter 11 verse 3 na, by faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. So, ibig sabihin lang nun, guys, mga ka-warriors, ay yung faith natin, kumbaga hindi siya yung mga nakikita, hindi siya naka-base do sa mga nakikita natin dito sa paligid natin or dito sa mundo. Ang faith natin ay nakadirekta sa Panginoon. Do sa sabi dito, we're framed by the word of God. Doon sa sinabi ng Lord sa Bible, kung papaano niya nilikha ang mundo, kung papaano niya create ang tao is by His words at binigyan niya ng buhay. So, the same thing ng ating faith is doon sa mga bagay na hindi nakikita. Kumbaga, so the things which are seen were not made of things which are visible. Yun yung sinasabi ng Lord doon sa Bible na yung mga gawa niya, yung mga nilikha niya is true words lang, 'di ba? And binigyan niya ng buhay at nagkatotoo siya. So by the power of our tongue, by the power of our words, kung ano yung kino-confess ng ating bibig, kung ano yung sinasalita natin, guys, yun ang mangyayari sa buhay natin. So, kung ang sinasalita natin, guys, ay puro negative sa buhay natin, sa family natin, sa community natin, for sure, yun din po ang mangyayari sa buhay natin. Pero kung tayo,
if we are speaking life and blessing over our lives, our family, and our community, for sure, yun din po ang mangyayari sa buhay po natin. And we always connecting to our Almighty God who can see and able na gawin lahat ng bagay dito sa mundo. Even if it's so difficult na hindi natin, kumbaga, maabot ng ating understanding. But the Lord is always keeping His promise para matupad lahat ng hinihiling natin as long as nag-a-align po ito doon sa kalooban niya or doon sa word niya sa Bible. So, yun lamang po for today's video. Sana po ay marami kayong natutunan and lahat na sinabi ko sa inyo ay magsilbing gabay at magsilbing yung parang core nyo or values ninyo as you walk in this world. And kumbaga, even if tayo ay may problema, ilalapit natin agad siya sa Lord. Not in social media, not in men na pwedeng ilid pa tayo sa wrong way or wrong path, but instead, we have to direct our situation to the one and Almighty God. Yun lamang po. Salamat po ng marami sa panonood. And don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel ko na Nisa's Diaries. Hanggang sa muli. Bye!